Hindi lang po buwan ng pag-ibig ang Pebrero. Ito rin ang nakatakdang buwan ng sining o Art Month. At ang mga ordinaryong bagay na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, katulad ng vinta na gamit ng mga mangingisda sa Zamboanga, ang taka o paper mache at ang singkaban mula sa kawayan, may kanya-kanyang taglay na sining o art. Inihalin tulad sa mga vinta boat o yung lepa-lepa, ang tradisyonal na bangka na matatagpuan sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga. Dumayo ang aming team sa Zamboanga para makita ang inspirasyon ng national costume ni Maxine, ang isa sa maituturing na buhay na sining ng mga Badjao at Moro, ang vinta. Pero ang vinta, hindi lang pala sasakyang pandagat o pangisda. Ito rin ang mismong tirahan ng mga Badjao. Ang mga Badjao, malimit sa dagat ipinapanganak. Mas sanay nga raw silang nasa tubig kesa nasa lupa. Pangingisda ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Ang 60 anyos na si Ginang Nurcia, isang Sama Badjao, gumagawa ng mga layag o yung mga makukulay na tela na makikita sa vinta o bangka. Tinutulungan ko ng nanay ko. Kasi gusto ng nanay ko, pag wala na sila, itutuloy pa rin namin ang ginagawa ng mga ancestor namin. Mahigit 40 taon na siyang gumagawa nito. Kaalamang minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Hugis tatsulok daw ito nung una, pero kinalaunan, naging kwadrado. Kung dati-rate, gawa sa hinabing tela ang layag, ngayon, bumibili na lang daw sila ng makukulay na tela at saka ito pinagdudugtong-dugtong. Signs of happiness. Ang mas makulay na binta, mas maganda. Ang haba ng layag, maaari raw na mas malaki pa sa bangka. Depende rin sa kondisyon ng hangin at tubig. Katunayan, kaya raw nitong maglayag simbilis ng hangin. Samantala, ang pag-alon-alon naman ng mga kamay ni Maxine, habang suot-suot niya ang kanyang national costume, halaw naman daw sa tradisyonal na sayaw sa mga pagdiriwang ng mga tauso. Nagde-depict lang ng movements ng sail or movements ng waves. So mas na-amplify yung movement dahil gumamit ng scarves or kerchiefs. Ang buwan ng Pebrero, hindi lang Hearts Month, Arts Month din. Pambansang buwan ng mga sining. Kaya napapanahon muling kilalanin ang mga likhang sining ng ating lahi. Dito sa Paite, Laguna, hindi lang sa pag-uukit kilala, kundi maging sa pagtataka. Ang pagtataka o paggawa ng paper mache, paraan kung saan inihuhulma sa iba't ibang anyo ang papel. Ang kaalamang ito, pinaniniwalaang galing ng Mexico. Ang mga ginagawang paper mache pwedeng babae o kung tawagin, kadalagahan, giraffe, manok, alimango, at kung ano-ano pang mga hayop. Pero ang pinaka-popular daw na taka, kabayo. Pwede itong pang-display. Pwede ring laruan ng mga bata. Gusto po ng mga bata ang kabayo dahil po sa kulay. Ang kulay pong pula ang gusto nila. Ayaw sila na masyado ng kulay na iba't iba. Puti, dilaw. Sa paggawa nito, kailangan ng hulmahan. Papel na may face. Balutan ito ng dyaryo, ng ilang patong, at saka patutuyuin. Pagkatapos, ang pagbabaak o paghihiwa para tanggalin sa molde ang natuyong papel. Pagkatapos po nating mabalutan o malagyan ng brown paper, pag ito po ay natuyo na, ito po ay ready to paint na. Dahil sa pagiging bihasa sa pagtataka, si Aling Nora nakarating na rin ng iba't ibang mga lugar para mag-demo nito sa mga bata. Sa Bulacan, may isang madalas na dinadaan-daanan lang. Iniisnab-isnab ng karamihan. Gayong napakahirap gawin at maituturing ding sining. Ito ang singkaban. Para bang ipamalas yung kanilang kagalingan sa Singkaban Festival. Hindi lang singkaban. Makikita mo nasa bukana ng mga arko, bukana ng Kapitolyo, may mga singkaban. Ang singkaban ay itinuturing na Mother Festival sa buong probinsya.
na sinimulan taong 1987. Sumisimbolo sa sining at kalinangan ng mga Bulakenyo. Gawa ito sa kawayan at kadalasang nakikita sa mga barabarangay bilang arko na may puning mga bulaklak. Si Emil, pangunahing hanap buhay ang pagdidisenyo sa mga kawayan. Magmula pa sa lolo ko, kay ama, tsaka yung mga kapatid ng amang ko, marurunong na yan. Kaya lang, pagka time na wala ng singgaban, nasa construction sila. Mabusisi ang paggawa nito. Katunayan, ang isang arko, 1 linggo ang inaabot para mabuo. Kinakayas pa kasi ang pinakabalat ng kawayan para maging borlas. Gusto nila, pipicture sila ng isang arko, tarpaulin ang gagamitin nila. Pero pagka merong artistic na nagmamando sa kanila, malilitaw yung singgaban. Gusto nila, may native. Ang susunod naman na sining, na bihira na ngayon, ang pagpupuni o paglalala, pagtitirintas at pagtutupi-tupi ng dahon. Out of 2 dahon ay bola. Ibe-braid natin siya. Ulit-ulit lang po siya hanggang kumukob o mag-curl. So, mas malapad yung dahon, mas malaki yung magagawa mo. Kinikilala na siya na isang Philippine folk art. Kinikilala naman kami ng NCCA at saka ng CCP. Kung kaya pinapadala na din nila kami sa kung saan-saan. Isa si Riza sa mga natitirang nagpupuni sa Bulacan. Pilit daw niya itong itinataguyod sa pamagitan ng kanyang grupo, ang Puni de Malolos, na kinonsidera ng NCCA o ng National Commission for Culture and the Art bilang folk art. Dahil dito, si Riza ipinadala pa sa Myanmar at sa Amerika. Sipa. Ang puni pwedeng laruan, lalagyan ng pagkain katulad ng puso o yung sinaing na bigas, at sisidlan ng itlog na madalas binabao ng mga magsasaka. Ginagamit din ito sa simbahan, katulad sa mga palaspas tuwing Palm Sunday. It is also a dying or vanishing craft kasi wala na masyadong gumagawa. At kung meron mang gumagawa, hindi nila ito ginagawa palagi. Si Gino Garcia, ginamit ang puni para sa kanilang kasal. Ang bouquet na hawak ng bride, imbes na fresh flowers, buli ang tangan-tangan. Ganon din sa mga abay. Pwede siyang i-preserve at mabalikan mo ulit yung mga alaala ng araw na yon. Tapos, produktong Pilipino talaga siya na nagawa pa ng nanay mo. Napakaganda niya at bagay na bagay siya dun sa event na talagang pang Pilipino. Ika nga, gaano man kayabong o kabunga ang mga puno, may ugat pa rin itong pinagmulan. Kaya ngayong pambansang buwan ng mga sining, pahalagahan ang mga ordinaryo man sa ating paningin, maipagmamalaki namang sariling atin.